Ah, ngayon eto, tignan nga natin dito kung saan bang banda yan pinag-usapan. Kapansin-pansin na maraming We will double fraudulently obtained. we will double check Double check. Your Honor, but hindi siya ano dun sa may Visayas. It's mostly in Mindanao. Okay. Some parts of Barm Aha. also. And karamihan Yan nyo na. Huwag nyo nang payagan na makalusot, makapasok. Sa stages pa lamang na siya ay nag-apply, nagbibigay ng mga requirements niya, nakita nyo na pala, questionable. So sana, in-stop nyo na, hindi nyo pinayagan. That would be the case if the registration, the delayed registration will happen now, Senator Raffy. Maski na nung panahon, but this- lax tayo. But the registration happened in 2008. So noong 2008, wala tayong mga pamamaraan na para mapigilan itong mga taong gagamit ng mga spurious documents of gagawa ng mga fraudulent. This would light on the due diligence of the LCRO, Your Honors. At meron naman tayong mga requirements under Administrative Order Series of 1993. Kaya Series pala, Madam Chair, number 1. may nakalusot doon sa Davao de Oro. Siguro sagutin mo may ng NBI. I'm really interested to know kung what happened to those 1,200 birth certificates na sinabi ng NBI fake. So, has it been canceled? Has it been endorsed already sa OSG para kansilin? And where are these people? Meron na ba silang mga passport? Labas-pasok na ba silang bansa? Etc. Siguro later, Madam Chair. Thank you. Salamat, Sen. Raffy. Yes, ay tatanong po natin yan. So, noong 2008, ganyan nakalakaran. Nakakalusot talaga. Nakakapagpagawa talaga yung mga tsekwa ng birth certificate. Kasi nga, syempre, 2008 pa yun. Pero itong kay Kulaong, 2021 eh. Other inputs about Johnson C. Bago tayo dumako sa susunod na tanong? Aside from walang unknown din yung hilot na nagpanganak di umano sa kanya. Let me just pull out, Your Honor, We can return to Johnson C. Later in the hearing. Palawakin natin yung view natin sa nangyayaring ito. Pwede nyo ba kaming bigyan ng sense ng numbers? Numbers na tinitignan natin in terms of fraudulently obtained birth certificates. Ano na ang estimate ng PSA? Ilan ang mga fraudulently obtained birth certificates? Right now, yung mga nakuha natin na with similar Parang like this, similar Senator. badges of fraud. Yes, Your Honor, it's around 1,640 right now. 1,640. Tapos distributed ba itong 1,600 sa buong Pilipinas o may mga partikular na probinsya tayo na talamak doon? Kung meron, ano-anong mga probinsya ito? Isama na natin yung kasama ba ang Davao de Oro doon at alin pang iba? Most of the cases is in Davao de Oro. Most are in Davao de Oro. At Your saan, Honor. pero distributed ba? So most in Davao de Oro tapos may ilan pa sa iba? Distributed ba? At ano pa yung mga ibang probinsya bukod sa Davao de Oro? We had the cases in Nueva Ecija. We had Zambales. We also have here in Metro Manila, especially Caloocan, Pasig, and this one, the Quezon City. We also have Bulacan, Your Honor, and we also have La Union. And so ang maraming Central Luzon plus La Union, Metro Manila, Davao de Oro. Visayas, walang provinces na kapansin-pansin na maraming We will fraudulently obtained. double check. Yung kay Kulaong, sa Visayas po yun, yung kay Kulaong. Diba? Kay Kulaong sa Taranglan Samar ba yun? Taranglan Samar. Kaya ito dapat talaga ito malaman talaga to kasi ito yun sa Visayas.
Ayun, ito. Sa Visayas 'yun yung ano kaya Kulaong. Sana maano nila 'to 'no. Ayan oh. Ito yung kanyang ano pinasa noong siya ay kumandidato sa pagkasenador noong 2022. Ayan oh. Tarangnan, Samar. Parang mali pa nga yata eh. Check nga natin kung may ano Tarangnan o Taranglan. Okay, Tarangnan. Oo nga, tama. Tarangnan, Samar pala. Ayan no, Tarangnan, Samar. Diyan nakapagpa-late late registration si Kulaong. O nakalagay pa nga dito, full name of his spouse, Mayu M. Marcos. Eh hindi naman to married. Wala naman tong marriage certificate kay Mayu. Paano to nagkaroon ng ayan oh. Full name of his spouse, Mayu M. Marcos. O tapos ito. I am a registered voter of Lower Bikutan, Taguig, NCR. Kasi nakakulong siya doon eh. Address for election purposes, BF International, Las Piñas. Bakit nagagamit pa nga yung yung kanyang nagagamit pa sa fraudulent na pagkandidato niya oh. Dahil nagagamit pa rin niya yung PSA. Oh, tapos dito, iba na naman. Baguio City, Cordillera. Diba? Yan ang mga katarantadon ni Kulaong eh. Nagagamit po sa katarantaduhan, Senator Rapi, etong fraudulent na birth certificate ni Kulaong sa katarantaduhan. Pati COMELEC po, nagagamit ni Kulaong sa katarantaduhan. Kailan niyo po ba ito kailan niyo po ito balak silipin, Senator Rapi, kapag senador na si Kulaong, kapag kasama niyo na diyan sa Senado? Diba? Ay nako talaga. Kaya ako nagtataka ako ba kasi nung mga nakaraan kita niyo naman hindi naman ako kay Rapi Tulfo. Kaya lang nung nakita ko kasing parang nagagalit siya dito. Pinapagalitan niya yung mga taong gobyerno, mga tauhan sa gobyerno, pinapagalitan niya na naman. Heto, issue ni Kulaong, diba? May fraudulent na birth certificate, bakit hindi niya to inuungkat sa kanyang programa? O kaya doon sa hearing sa Senado, bakit hindi niya to sinasabi o tinatalakay? Marami kasi masasagasaan, pati rap-rap madadamay dyan sa usaping PSA. Edward Luna, wala kasi sila mahihita kay Kulaong, kaya ayaw nila tutukan si Kulaong. Golden Takure, pag na-cancela birth certificate ni Kulaong, apektado mga anak niya na gumagamit din ng Marcos na apelyido, na mga mukha na mamangusin. Hawig pa nga kay Jam mangusin yung bunso niya sabi ni Golden Takure. Ate Ira, pwede na ngayon ipakansela ng PSA yung second entry ng live birth ni Kulaong nang hindi nila matatouch yung apela sa higher court. Sa totoong buhay lang, hindi dapat nabibigyan ng passport ang dalawa ang birth certificate. Dyan nga, sa ko dyan, di ba? Sa thumbnail ko dyan, dalawa birth certificate, dalawang passport ni Kulaong. Isang Francis Leo Marcos, isang yung isa iba rin ang pangalan. Big Mama, si Senator Tulfo dalawa din po ang name niya. Magkaibang name ang ginamit niya sa marriage certificate. So ibig sabihin dalawa din po ba yung birth cert niya? Baka po pineke yung isa. Balkairi, Bacon Marcos, ang malungkot alin sa dalawa mauuna. Mahusgahan ito ng korte o mahusgahan ng mga sa buwisit sa mayabang na yan. Kung mayaman yan, bakit hindi maisip na
kidnapin si Kulao, ibig sabihin wala silang mapapala. Predi, gamasbad. Ganyan naman talaga sa government, nababayaran sila, maliit kasi pasweldo. Kuya G, ayan, shoutout po. Golden Takore, waray-waray kasi yan si Dong Butakal. Kaya doon niya sinagawa ang kabudulan nila na yan. Golden Takore, may bago na nga si Mayu kaya hindi yan valid sa nakasal. Pwede niya idemanda si Mayu kung valid yan. Yun nga. Kailan yung kulaong pwedeng magpabalik-balik sa puwerta para ipanganak ulit sa ibang lugar. Rapi Bayron, ayan, dalawa din kasi name ni Idol Rapi. Ate Iloy, hello po. Duty pa, ayun, sige po, salamat. Ate Pink Butterfly, hello po. Golden Tokore, yung Norman Mangusin sa Banbam, Bulacan, nagkaletse-letse na birthplace niya sa pagpapanggap na Marcos. Yun nga eh. Okay, Balkairi, akala ko ba mahusay na researcher ang tao ni Rapi Tulfo? Bakit hindi yata alam ang tama at mali? Si Erwin nga, naging US Army pa under Erich Tulfo ang name. Diba? Ala akong pake dyan sa kung ano man yung ano nila Rapi Tulfo, sa kanila Erwin Tulfo. Andyan na sila sa Senado eh. Ito yung magandang malaman natin, yung tungkol dyan, kay Kulaong. Paano yan nakakuha ng late registration sa Tarangnan, Samar? Diba? Ano nga kay Makagago, diba? Ganun din. Tignan ko nga yung na kay Makagago. Alam ko meron yan, na-screenshot nila yan eh. Pinapakita ni Kulaong na meron siyang PSA, birth certificate. Nakalagay nga nakalagay ay Francis Leo Marcos. Wala dito, hindi na i-post ni MG. Hindi na i-post ni MG sa kanyang main account. Ito. Okay, tignan natin kung makita kasi dito tignan ko lang kung saan natin makikita yun dito. Kung nandito ba. Wala din dito. Wala dito. Teka. Tignan natin. Kung mapa-flash natin dito. Kasi ito kaya nakakakuha yung mga tsekwa dahil sa kay Kulaong. Dahil nakakalusot ang katulad ni Kulaong. Pero kung mapapatigil mo yung kapwa mo Pilipino sa pagkuha ng peke, hindi na rin makakakuha yung mga tsekwa na yan. Kaya nakakakuha itong mga katulad ni Kulaong, ayan ito. December 29, 1979, Tarangnan, Western Samar. Ayan nga late registration. Francis Leo Antonio Marcos. Ayan ang nakalagay ito yung kanyang birth certificate. Ayan. Baguio City. Diba? Magkaiba. Ito naman, Tarangnan, Samar. Ang matindi dito, ang nakalagay na tatay, si Pacifico Edralin Marcos. Diba? Hindi, ito si Kulaong naman naglabas nito eh.
Si Kulaong naman naglabas nito. Oh, Golden Takore, tama, di naman nila ginamit sa kabudulan kahit iba pa name nila dati. Ate Mayet, hello po Si Kulaong naman na naglabas niyan eh. Pinakita niya nga yan sa FB. Ito, thumbnail na to ni Makagago. Ate Iloy, I mean, Mac, baka kaya ayaw nilang usisahin kasi kahit sila may issue sa mga ganyan, di ba? Hindi naman po siguro. Baka ang ano nga, hindi nila alam. Ate Maria Aira, ang applicant naman sa late registration ay nanay. Dapat panagutin din si Aling Remy. Accomplished na siya dito kung tutuusin. O yun nga. Di ba? Ayan, sana masilip yan. Kasi katulad yan, nagagamit po sa katarantaduhan. Di ba? Nagagamit ni Kulaong sa pagkandidato bilang senador. Nagagamit sa pambubudol. Nakakagawa ng mga money up dahil sa mga peking ID na nagagawa dahil meron siyang PSA na Francis Leo Marcos. Kaya lang ito yatang si Nanang Remy nag-testify din yata to sa korte kung di ako nagkakamali. Nag-testify din to sa korte na pinapatunayan niya nga na yung anak niya, si Francis Leo Marcos, hindi si Norman Mangusin. Parang yun yung yun yung pagkakaintindi ko sa mga kwento dati. Airpods Gaming, ayan, hello po. Baka masilip YT account mo. Hindi naman siguro kasi naka-thumbnail nga yung kay Makagago eh. Naka-thumbnail na kay Makagago yun eh. Ilang beses na nga pinakita ni Makagago yun? Sana talaga malaman naman ni Rapi Tulfo to kasi para hindi natin siya ma-question ba. 'Di ba? Para natin na teka Senator Rapi, gigil na gigil ka dyan sa mga tsekwa, heto nga mismong kababayan na natin, nakakuha ng birth certificate na peke. Hanapin ko kung makita pa natin. Yung Saka alam ko dati Golden Takore may nagpakita ng may nagpakita ng tawag dito? May nagpakita ng birth certificate passport ni Jojo. Alam ko si si Ken. Si Kent, yun si Kent. Pakita ng passport ni Jojo pero hindi naman nasara channel nun eh. Siguro kung ilalabas mo na hindi pa inilalabas ni Kulaong, yun. Baka masama nga. Pero katulad nito, nagkalat na sa FB to eh. Ayan nagkalat na sa FB nakapost sa sa mga ayan katulad niyan nakapost. Kasi pinost mismo ni Kulaong yan eh. Siya mismo nag-post niyan si Kulaong. Saka yun pa nga, ang alam ko nga, etong si Kent Garcia, inilabas yung na yun, yung papeles na yun, pero hindi siya naparusahan dyan eh. Ito, ano ba to? Sinasabi. Umaga man o tanghali, sa mundong ibabaw na ito, meron lang akong
Ipapakita sa inyo guys. Antonio Marcos, Father, Pacifico Edralin Marcos. Yan na nga, ayan, eto nga, kay ano to eh, kay Roman Carino, na-post pa. Oh, okay, Golden Takore. Baka ano yun, baka hindi pa nilalabas ni Kulaong, kaya ganon. Kasi eto, nilabas na to ni Kulaong eh. Parang ilang beses ko na yata itong naipakita eh. Tapos si Makagago, inilabas niya na rin to. Pero wala naman yata nangyayari. Napaka-unfair lang talaga na etong si Kulaong, 'di ba? Katulad niyan tayo ilan nga natin mga kababayan hirap na hirap makakuha ng ID, hirap na hirap makakuha ng passport. Ako ilang beses ako nagpabalik-balik ng PSA sa Oceania. Oceania ba 'yon? Hindi pala, DFA. DFA Oceania. Ilang beses ako nagpabalik-balik diyan. Sa pagkuha ng passport. Dahil meron kung ano-ano mga hinahanap sa akin. Pero nung nakakuha ako ng UMID ID, yun, okay na. Eto nga, ano to eh. Thumbnail to thumbnail na ito ni Makagago. Kaya tingin ko, wala na yung mga ganyan-ganyan ngayon. Kasi naka-thumbnail nga, hindi naman dapat na-take down na yung video niyan. 'Di ba? Kasi kung may problema pa rin 'yan, baka na-take down yung video. Okay, yan ang pinakamalupit na tumagal na kulaong vlogger, si Roman Carino. Hanggang ngayon, pro kulaong pa rin yan. Okay, wala pa rin yung hindi ko makita dito yung video na merong sinasabi yung papeles ni Kulaong. Ito yun. Ito naman yung isa na sinasabi ni Kulaong, yung dalawa ang kanyang pagkatao. Certificate pag tumakbo kang senador, bobo. Ang kailangan mo, sose, sa re-elect. Ito. Play natin. Kantotan. Ang sabi ni Kantotan, mukhang hindi ka na makakatakbo, bawal daw peking birth certificate. Ulol, hindi kailangan ng birth certificate pag tumakbo kang senador, bobo. Ang kailangan mo, sose, sa re-election, bobo. Ang bobo mo, halatang walang laman yung utak mo kundi malauhog. Bago ka tumakbo, okay, kailangan, kasi di ba kainasuhan ako ng anti-alias law, naging issue na yan. So, hindi na ngayon siya issue, bobo. Oo, dahil acquitted na ako, may court decision doon. Putang ina mo, bobo, patay gutom kang balye ng dayok-tok ka. Ayop na to. Putang ina mo, pinatawad na kita. Oo. Pero yung mga taong dinamay mo, putang ina mo, hindi ko alam kung pinatawad ka na. Ako pinatawad na kita, putang ina mo ka. Hindi na kita papatayin. Ilalampaso ko na lang yung mukha mo, tapos may kopya ako ng warrant mo, ipauhuli kita. Kailan kaya natin mapapanood ulit si Kulaong na ganito kayabang? Yung sa mga video na nakita natin ng mga nakaraan, Hindi ko makita yung yung kasi kay Sabi Filipino lawyer ko napanood yun, na sinasabi nga ni Kulaong na ipapalit registration yung kanyang birth certificate. Hindi ko na makita wala na yung
FB ni ano eh. Sinungaling sa desisyon. Sabi niya na-acquit daw siya. Ang totoo doon, 'di ba, na ano siya, na hatulan siya, na guilty sa anti-alias law. 'Di ba, Ate Ira? Kay Rayu, Sandamukal ata fixer dyan sa loob ng DFA at PSA. Sa DFA wala na. Hindi na. Kahit nga dati nung parang ano ba yung big ano ko noon eh, parang naghanap ako noon na madaling makakuha ng passport. Wala nang ganun ngayon. Pink butterfly. Kung katulad nung dati, yung passport, sinusulat lang yung pangalan. Yun yata dati, may mga fixer pa. Pero ngayon, magpapa-schedule ka sa DFA eh. Pag ikaw kukuha ng passport o magre-renew eh. So maraming salamat po ha. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas. God first.